Jack Hanma, kinagat na etong si Kosho Shinogi. Yan ang ating pag-uusapan dito sa ating i-review na chapter 13 hanggang chapter 14 ng Bakireien. Pero bago natin simulan ay ipakipindot muna etong follow at subscribe button dahil malapit na nga natin maabot etong 100k subscriber. At tara, simulan na nga agad natin. So bago nga natin simulan ng lahat ay onting recap muna tayo dito sa ating previous chapter na chapter 11 and 12 ng Bakireien. So unahin nga natin etong chapter 11 kung saan dito nga pumasok na sa underground arena etong si Kosho Shinogi at etong si Jack Hanma. At dito nga rin pinakita kung saan tinadtad nga ng maraming atake etong si Jack Hanma agad neto ni Kosho. At dito naman sa chapter 12 ay pinakita na nga etong na-take na damage neto ni Jack Hanma kung saan duguan talaga siya. At sa chapter nga rin na to ay pinakita na etong fighting stance ng dalawa. At dito na nga gumante etong si Jack Hanma, ngunit nakakasabay nga dito etong si Kosho. At sa last panel nga ng chapter na to ay pinakita nga etong pagkagat na ito ni Jack Hanma dito kay Kosho. Kaya naman ngayon ay i-review nga natin etong kasunod na chapter 13 at chapter 14 ng Bakireien. At simulan nga natin dito sa chapter 13. At ang pamagat nga ng chapter na to ay the second man in history. At dito nga sa first panel agad ngang pinakita noong 564 BCE nga daw nang sinaunang Olympics sa Greece ay naganap nga daw ang isa sa mga pinakamatinding laban sa kasaysayan ng pancration at sinaunang bersyon ng mixed martial arts. At dito nga pinakita itong dalawang lalaking naglalaban at ang isa nga dito ay may tama at sabay sabi nga neto ay paano mo nagawa yon, kinagat mo ko. At dito nga ang mga tao ay napapa-question na nga rin ano nga bang nangyayari. At dito ngay biglang sumigaw ang lalaki sa judge na kinagat ako ng lalaking ito na parang isang babae. At dito ngay pinagtinginan ng judge ng mga taong manonood. Samantalang etong lalaking nangagat ay napasabi na mali ka, mag-ingat ka sa pagsasalita mo. Parang babae kung makakagat, hindi. Kinagat kita gaya ng isang leon. At dahil nga sa mga sinabi na to neto ni Meg ay nagiyawan nga etong mga taong manonood at ang laban nga na to ay championship match. At ayon nga sa narrator etong lalaking ito ang kauna-unahan sa history na gumamit nga daw ng biting technique. At eto nga daw etong si Megacles. At matapos nga daw etong 2,600 years ay dito nga pinakita etong pagkagat neto ni Jack Hanma. At kinagulat nga yun netong mga taong manonood at maski nga etong sila Baki at Hanayama gulat na gulat nga rito. At dito nga pinakita etong mahigpit na pagkapit ni Jack Hanma sa kamay neto ni Kosho Shinogi at ang kanya namang mga ngipin ay nakabaon nga sa balikat neto ni Kosho. At dito na nga biglang hinugot ni Jack Hanma etong kanyang pagkagat at dito'y nagulat nga muli etong mga taong manonood. Samantalang etong si Kosho Shinogi ay nakaramdam nga dito ng napakatinding kirot at kinagulat niya nga ito. At bagamat nga daw ang sugat ay halos 10 cm lamang ang lapad kasing laki ng isang baseball, ang sakit nga daw na dulot nito ay kumalat na parang shockwave na umabot nga daw ng 30 cm ang lawak. Samantalang itong si Jack Hanma ay nakahawak pa nga rin sa kamay dito neto ni Kosho. Samantalang itong si Kosho ay nawalan nga ng lakas etong kanyang mga tuhod. At dito nga hinigpitan pa neto ni Jack Hanma ang paghawak sa kamay ni Kosho at kinagulat nga ng mga taong manonood ito. At pati nga rin etong si Kosho ay nagulat sa ginawa ni Jack Hanma kung saan dito ngay sinakal siya mga tol o hinedlock. At napasabi na nga lang dito etong si Doppo Orochi na ganyan talaga siya. At dito nga mga tol pati nga ang paa ni Jack Hanma ay inipit niya na etong si Kosho kung saan humiga nga sila mga tol. At dito nga mga tol nang mawawala na ng malay etong si Kosho ay dito ngay gigil na gigil pa rin etong si Jack Hanma. At dito'y bigla niyang ang inangat etong dalawa niyang kamay. At kinagulat nga rin yun neto ni Kosho at maya maya pa'y ngumanga nga etong si Jack Hanma at kinagat naman ang leeg neto ni Kosho Shinogi. At dito ngay gulat na gulat etong mga taong manonood at dito na nga sumirit ang napakaraming dugo neto ni Kosho. At tumungo na nga tayo dito sa chapter 14 na may pamagat naman na massive bleeding na kung saan pinakita nga rito etong si Kosho na nakaupo at halos wala nang ang lakas at sumisirit nga ang napakaraming dugo. At nagiyawan nga rito etong mga taong manonood samantalang etong si Kosho Shinogi ay tulala pa nga rin sa mga pangyayari. At etong sila Baki naman ay nagulat nga sa ginawa
ginagawa na to neto ni Jack Hanma. Ngunit etong si Kosho ay papatayo pa nga rin mga tol, at napasabi nilang ang announcer dito na kahit nga napakaraming dugo na ang nawala ay wala nga daw napipigil na doktor dito. At dito ngay makikita na pinipigilan nga neto ni Kosho ang pagdurugo ng kanyang leeg, at ayon sa announcer dito na ang mga fighter nga daw dito ay maaaring mamatay o kaya naman aminin ang kanilang pagkatalo, at kung wala nga daw sa dalawang yon ay wala nga daw makakapigil sa laban. At dito nga mga tol ay kumilos na etong si Jack Hanma kung saan sumipa nga ito sa leeg neto ni Kosho Shinogi. At tumalsik nga dito etong si Kosho at sinundan pa nga ito neto ni Jack Hanma ng isang napakalakas na uppercut. At dito nga'y bumagsak muli etong si Kosho habang tinitignan nga siya dito neto ni Jack Hanma na isa na lang ang paningin. At dito nga hindi nga mapigilan ng pagdurugo, at dito nga etong si Kosho ay gumapang nga papalayo. Ngunit etong si Jack Hanma ay tumalon nga mga tol ng sobrang taas, at dito nga'y binagsakan niya ang leeg neto ni Kosho. At kinagulat nga yun netong mga taong manonood, at maski nga etong sila Baki ay alam nila na nabali nga daw ang leeg neto ni Kosho. At dito nga makikita na wala nang lakas etong si Kosho, at ayon nga dito sa announcer na etong si Jack Hanma nga daw ay nagpakita ng walang awa. At dito nga pinakita na etong si Kosho ay wala nang kalaban-laban, ngunit gumagapang pa rin ito. Dahil habang bumubulwak nga daw ang dugo neto ni Kosho ay binuhos nga ni Jack Hanma ang kanyang buong bigat ng kanyang katawan para nga daw sa tinatawag na guillotine kick na tumama naman dito sa leeg neto ni Kosho Shinogi. At dito ngay halo-halo na ang opinyon ng mga taong manonood. Meron nga mga nagtatanong kung nabali nga daw ba ang leeg neto ni Kosho, at yung iba naman ay pinapainto ito, at yung iba naman ay humahanga rito. At yung mga taong manonood nga rito ay sumisigaw na ihinto na nga daw ito neto ni Tokugawa. At tumatayo nga rito etong si Kosho Shinogi, at yung mga tao naman ay napapasabi na wag na nga daw tumayo. At dito na nga nakaluhod etong si Kosho habang tinatakpan niya nga rito etong bumubulwak na mga dugo sa kanyang leeg. Samantalang etong announcer ay napasabi na nga rito na sapat na nga daw ang nagawa neto ni Kosho, at higit pa nga daw ito sa sapat, at ipagmalaki niya nga raw ito at hayaan nang matapos ang laban. At dito nga rin mga tol ay lumuhod na etong si Jack Hanma, at sabay sabi, tama siya, tapusin na natin ito ngayon habang humihinga ka pa. Habang etong si Kosho ay makikita nga mga tol na sa mukha niya talaga ay wala na talaga siyang kalaban-laban, at dito nga'y nagpalakpakan etong mga taong manonood dahil nga ito dito sa mga sinabi neto ni Jack Hanma. Ngunit dito'y biglang ang umatake etong si Kosho Shinogi na kinagulat nga neto ni Jack Hanma, at ang kabilang mata naman ang punterya neto na kinabulag naman neto ni Jack Hanma. Ngunit etong si Jack Hanma ay sobrang bilis nga ng reflexes na kung saan nahuli niya nga ang kamay neto ni Kosho. At dito nga'y kumagat muli etong si Jack Hanma sa braso naman neto ni Kosho Shinogi na kinagulat muli neto ni Kosho. At dito nga mga tol ay sumirit na naman ang napakaraming dugo. At dun nga nagtatapos etong chapter 13 at chapter 14 natin ng Baki Reien, at sana ngayon nagustuhan nyo ang ating video na to. At syempre bago tayo magtapos ay shoutout muna sa kanila. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta dito sa ating munting channel mga tol. Sobrang na-appreciate ko kayo, kaya naman abangan nyo nga etong next upload natin na 15 and 16. Dahil dito na nga magtatapos etong laban ni Jack at neto ni Kosho. At hanggang dito na nga lang muli ako. Maraming salamat sa panonood. Peace out.